Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng Amen. So natutunan po namin, pero dapat noon pa po yan, at lagi yan pinapaalala na ating pastora na kapag kayo ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos, ang lahat ay sumang-ayon na sumigaw na Amen. Sumigaw nga po kayo 3 beses. Amen, amen, amen. Lakasan niyo po. Amen, amen, amen. Mga gutom po ba kayo? Gutom sa salita ng Diyos. So, simula po ngayon, kapag sang-ayon tayo sa salita ng Diyos, sumigaw po tayo ng Amen. 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 Pasiglayan po natin ang ating sarili, ang ating ministeryo. Yung church na to, gusto niyo po ba maging masigla? Yung araw na to, yung kalalabasan ng bawat isa sa atin? Amen. Amen. Dapat din po kayo tumigil sa kakasigalan. Amen, amen, amen. Kasi po, nung doon na po kami sa training, wala pong tigil sa kakaamin ng lahat ng tao doon. So, pwede po yan mangyayari sa atin hanggang sa maawa ang mga sa kapaligiran natin na talagang magtataka sila ano kayang meron dito sa church na to. Pero ang sasaya. Amen! 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 Nakapag pa po ako excited na i-share po sa inyo ang salita ng Diyos. Amen! Oh, wala akong dapat po, maingay tayo, masaya, sigla. Amen. Huwag po natin i-entertain ang antok at amaran ng ating sarili. Amen po. Amen. Sigaw nga po ulit tayo, malakas na. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Tayo manalangin, Panginoon, salamat ng marami sa araw na to. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Lord God. Patuloy ka namin, welcome sa aming mga buhay, God, sa araw na to, sa loob ng church, sa labas ng church, Panginoon. Move mightily upon your people, Lord God, upon the hearing of your word, Panginoon. Kayo pang gumalaw sa kanilang mga buhay, maging sa buhay ng bawat isa, Lord God. Tunay nga na umaapaw ka. Tunay, O God, na-excite kami, Panginoon, sa paghayag, sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pagkain ng salita, Panginoon, sa araw to, Panginoon. Lord God, dinahin at paliwanag, Panginoon, maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, pagharihan mo ang puso, ang aming isipan, sa oras na ito, Panginoon, pagharihan mo ang lugar na to, ang paligid sa iglesia na ito, Panginoon. Sila ay para sa iyo, Panginoon, sa inang sila ay nilalapit, Panginoon. Move mightily, Lord God, hindi man namin sila madala dito, ngunit Lord, ikaw kaya mo silang baguhin. Kaya mo baguhin ang kanilang mga puso at isip, Panginoon. Sinabi mo sa salita, Lord God, pag narinig ka ng salita, Panginoon, harden not your heart. Huwag matigas ang puso, ang ulo, Panginoon, at hayaan na sumunod sa iyong panawagan, Panginoon, Lord. Kailangan nakakilala, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Kilala mo ang bawat naririto, Panginoon, sa loob at labas ng iglesyang ito, Panginoon. Sa inamin sila ipinagkakatiwala, Lord God. Sa inamin sila itinataas, Panginoon, at tunay, O God, may plano ka sa kanilang mga buhay. Tunay, O God, hindi aksidente ang pagkaroon ng church dito sa paligid nila, Panginoon, sa gitna ng lugar na ito, Panginoon. Tunay, O God, may plano ka sa lugar na ito, Panginoon. Kaya move, Lord, move your way upon this church, upon sa kapaligiran, Panginoon. Move your way, Panginoon. Maging sa mga nanonood, Panginoon, ng video ito, Panginoon. Move your way, Lord God. Tunay na, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan, Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may likhaan ng lahat. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago, Panginoon, sa may nais magbago, Panginoon. Lord, tulungan mo ang
marami, Panginoon, sa iyong salita. Salamat ng marami, Panginoon. We are more than expectant, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Tunay, O God, ikaw ay buhay. Buhay ka sa lahat ng lumalapit sa'yo. Buhay ka sa lahat ng nauuhaw sa'yo. Buhay ka, Panginoon, sa lahat ng tumutugong at nais sumunod sa iyong salita, Panginoon. Buhay ka, Panginoon, sa lahat ng may nais na magbago, Panginoon. Buhay ka, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon. Hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Hindi ka nag-iiwan dahil yan ang pangako mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Bagamat wala dito, Lord God, ang ilang, Lord, you have a plan for them, Lord God. Kaya nilalapit namin sila sa iyo, Lord, ang mga patira namin wala dito. At sayang, hindi nila narinig ang salita nito, Panginoon. Ngunit, Lord, mahabag ka sa kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, Lord. Kapag lumapit kami sa iyo, Panginoon, patuloy ka mo kami niyayakap, Lord God. Patuloy ka kami binibigyan ng pagkakataon, Panginoon. Kaya salamat ng marami, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa humingi ng kagalingan, Lord. Salamat. Pinagaling mo na sila, Panginoon. Sa matagal na humihingi ng kagalingan, Lord God, na hanggang ngayon hindi pa nila nakakamtan. Healing! Heal them, Lord God. For you are a God of healer, Lord God. You are a God of our healer, Panginoon. Heal them, Lord God. Gagaling sila, Panginoon. Lalo na ang taong to, Panginoon. Si Horban Osman, Lord God. Tiyataas namin siya sa iyo, Panginoon, na may lung cancer siya, Lord God. Tunay, O God, wala din posible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, Panginoon. Kaya, Lord, have your way sa taong ito, Panginoon. Kung siya ang nais mong gumaling, Panginoon, gagaling siya, Panginoon. Magiging magandang ang sistema ng kanyang katawan. Magiging ang kanyang, ang kanyang mga ininom ng gamot, Lord God. Magkalakad-lakad, maging pananampalataya niya, magkalakad-lakad, magtutulong-tulong, at magkaroon ng resulta, kagalingan, Panginoon. Salamat ng maraming, Panginoon. Sa iyo namin siya pinagkakatiwala, O God, na tunay, O God. Kayo ang nakakilala sa kanya, Panginoon. Kayo ang nakakilala sa kanya, Lord God. Kaya sa iyo namin siya pinagkakatiwala, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang kanyang mga sarili, Panginoon, sa oras siya, Panginoon. Tunay nga, O God, kahanga-hanga ka, Panginoon. Kahanga-hanga yung mga gawa. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Kaya salamat ng marami, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Salamat ng marami sa iyo, sa iyo, O God, na patuloy. Kumikilos ka sa iglesyang ito, Panginoon. Kumikilos ka sa bawat isa, Panginoon. Salamat ng marami. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Grabe, hindi ko po makontrol ang aking sarili dahil matagal na po ako nag-aaral, pero nung Friday lang po binigay ng Lord ang kanyang salita. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil narito po ang bawat isa. Ano man po yung nilalapit natin sa Kanya talaga. Ang Diyos ay buhay, hindi siya nagbabago talaga. Ipagkakaloob niya yan ayon sa plano niya sa bawat isa sa atin. Amen po. Buksan natin ating Biblia sa Amos 5, verse 4. Amos 5, verse 4. Sabi po dito, ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Beersheba upang sumamba. Huwag ninyo akong harapin sa Bethel. Ito'y wawasakin. Huwag din kayong pumunta sa Gilgal na katakda ng bihagin ang mga taga-roon. Verse 6, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bababa siyang parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunogin ang Bethel at walang nakasusugod sa apoy na ito. Kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Ito'y panawagan ni Amos. Ito'y sinulat ni Amos para sa mga taga-Israel. Kasi napakatigas na po ng ulo ng mga Israelita ng time na yon. Kagaya din po ngayon, ang tigas ng ulo ng mga tao. Kahit sabihin mo magsisi, lumapit sa Panginoon,
may sarili pa rin layaw nila, sarili pa rin desisyon nila ang pinakikinggan. Amen po. Amen. Nasabi mga amen. Amen. So lumapit, sabi po dito, lumapit kayo kay Yahweh at kayo mabubuhay. Amen. So lumapit po tayo sa Panginoon, tayo mabubuhay. Tayo maliligtas. Kung hindi tayo lalapit, anong mangyayari? Kung hindi, bababa siya parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunugin ang bed at wala nakasusukpo sa apoy na ito. So anong mangyayari po pag ang kaparusahan ng Panginoon ay ibabagsak na sa lahat ng makasalanan? Gusto po ba natin mapasama doon? Gusto ba natin madamay sa lahat ng kasalanan ng mundong to? Ayaw di po ba? Nasaan yung amen? Amen. So nais po natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nais po nating mabuhay, kung nais natin ng maliligtas, lumapit po tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo lalapit, kung matigas pa rin ang ulo natin, ayaw pa rin natin lumapit sa Panginoon kahit sinasabi niya na bababa siya na parang apoy. Amen. So sa mga huling araw, yung judgment po ng Panginoon sa atin, hindi na po, dati po, nilinis na ang Panginoon yung mundo sa pamilan ng tubig. Ngayon po, bababa siya na parang apoy. Matutupok ang lahat. Amen? Amen. So, huwag po tayo magaya sa mga salita noon na kahit kausap na nila, napakinggan na nila ang Panginoon, hindi pa rin sila nagbabago. Ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Paulit-ulit silang ginagawa. Paulit-ulit nilang ginagawa ang mga mali nilang ginagawa, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng kahalayan kung ano yung ginagawa nila na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 8, nilikha ni Yahweh ang mga bituin at ang Pleiades at ang Orion. Siya ang nagtakda ng araw at ng gabi. Tinitipon niya ang tubig mula sa karagatan upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Dinawasak niya ang mga kutat mga muog. Verse 10, namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at nagsasabi ng katotohanan sa mga hukuman. Sinisigan ninyo ang mahihirap at hinuhutkot ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matatahanan ang bahay na batong inyong itinayo. Di malalasap man ang alak mula sa malalawak ninyong basan. Alam ko kung gaano karami at kabigat ang inyong mga kasalanan. Inuusig ninyo ang mga taong walang kasalanan. Kayo humihingi ng sulat at pinagkakait ninyo sa mga dukha ang katarungan. Verse 13, naghahari ang kasamaan sa panahon ito, kaya kung ikaw matalino, mananahimik ka na lang. So ganun po, ganun yung pangyayari ng time na yun, ng mga Israelita, na ganun ang kanilang mga ginawa. Hindi nagustuhan po ng Panginoon ang mga ginagawa nila. Verse 14, gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Amen. Maniwala po na sinasabi dito na salita ng Diyos na gawin natin kung alam natin kung ito ay tama. Gawin natin kung ano ang tama. Manindigan tayo sa tama. Amen. Kung alam natin liko, hingin po natin ang tulong ng Panginoon kung hirap nating iwasan. Hingin po natin ang tulong natin na huwag gawin ang liko. Yung liko, masama. Alam natin kung anong masama. Amen. May mga kanya-kanya na tayong isip. Alam mo masama, huwag nang gawin. Kung matuwid, gawin. Gawin mo na. Amen. Upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh ang Diyos ng mga pangyarihan tulad ng sinasabi mo. Amen. So gawin po natin ang tama, ang matuwid sa paningin ng Panginoon upang malulugod siya sa atin. Huwag ang liko upang ikaw ay huwag ang mga likong mga ginagawa natin, yung ayaw ng Panginoon. Verse 15, pamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti at pairalin sa hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa bansang ito. Amen? So, simula nang tumanggap tayo sa Panginoon Jesus, naranasan na natin na hindi na natin gusto yung mga ginagawa natin dati na ayaw ng Panginoon. Amen? Na dati kang ganito, ganyan. Dati kang, ano ba? Sabi nga kayo? Ano kayo dati? Ha? Palamura. Ano pa? Dating
Magagalitin. Nagwawala pag nagagalit, nag-iiskandalo. Lahat po yun ang mga naisip natin. Lahat po yan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Ayaw niya po yan. Amen. So kamuhian natin yung mga ganong bagay. Alak, sugal, sigarilyo. Pati niya yung sabong, kasama na natin. Amen. So kamuhian daw po natin yung mga bagay na yon at ibigin ang mabuti at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Gawin po natin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Kahit sinasabi ni Yahweh, maririnig sa mga liwasan ng panangisan, pagdating at pagdaing. Pati ang taga-bukid ay makikidalamhating kasama ng mga upahang taga-iyak. Ito po ang mangyayari sa mga taong ayaw makinig sa Panginoon. Ito po ang mangyayari sa mga taong ayaw sumunod, ayaw magbago, ayaw lumapit sa Panginoon. Ito po ang mangyayari sa kanila pagdating ng araw ng pagdating ng Panginoon. Maririnig sa liwasan ng panangisan, pagdaing. Pati ang mga taga-bukid ay makikidalamhating kasama ng mga upahang taga-iyak. May hagulhulan sa bawat ubasan sapagkat darating na ako upang parusahan kayo. Amen. So malapit na pong darating ang Panginoon para parusahan tayo ayon sa ating mga gawa. I-judge niya po tayo kung ano po ang ginawa natin dito sa lupa. Amen. Amen. So tayo po ang makakasagot sa Panginoon kung ano po ang ginagawa natin dito sa lupa, kung paano natin ituring si Jesus na bilang ating Diyos, kung paano natin siya itrato, kung ano ginagawa natin sa Kanya. So tayo po ang nakakaalam nun. Verse 18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ni Yahweh. Anong kabutihan ang ibibigay sa inyo ng araw na iyon? Yaon ay magiging araw ng kadiliman, di ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leon, ngunit oso ang nasagupa, o kaya gaya ng isang taong umuwi ng bahay. Ngunit paghipo sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Verse 20, magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ng araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakalagim. Amen. So ito pa ang mangyayari pagdating po ng judgment time. Amen. So ano po ang gusto natin? Lumapit tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya upang tayo mabuhay, o kung hindi, harapin natin ang Kanyang kaparusahan, ang kaparusahan ng ating kasalanan. Amen. Buksan po natin sa Mateo 3 verse 8, 3:1 to Mateo 3 verse 1 to 10. Mateo 3 verse 1 to 10. Makibasa po tayo. Basahin po natin sabay-sabay. Nang panahon yon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Amen. So, paulit-ulit po na pinapangaral sa atin ang salita ng Diyos, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan. Amen. Sa Grand Riverside po, lagi pong naririnig, pag magsisi, magrepent, at dahil malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. So kahit saan po pinapangaral itong salita na ito na pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo'y mabubuhay. Amen. Sa verse 4, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang paligis, ang kanyang mga pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga nananirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niya marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumaka sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Amen. Sa lahat po na nakarinig na salatang to, sinasabi dito ng salita ng Diyos, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Amen. Ipakita po natin sa ating gawa, sa kilos, sa isip, sa pananalita na nagsisisi po tayo. Amen. Amen. So kung hindi po tayo magsisi, kung ganoon pa rin tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon,
harapin po natin ang kaparusahan na igagawad sa atin ng Panginoon. Amen po? At huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, anak ni Abraham, mula sa mga batong ito, ngayon pa ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Amen. So sinasabi po dito na ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga o hindi siya mapakinabangan ay ihahagis sa apoy. Gusto niyo po bang mahagis sa apoy? Amen. Sa aming mga kapitbahayan, sa lahat ng nakakarinig na salita ng Diyos, gusto niyo bang mahagis sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom? Ayaw natin, di po ba? So lumapit po tayo sa Panginoon, magsisi po tayo, tanggapin natin siya. Amen. Diyan na yung amen. Amen. Yung totoong pagsisisi po, ang totoong paghingi ng kapatawan sa Panginoon ay nagbabago po ang ating kaisipan. Nagiging positibo po ang ating kaisipan. Nagbabago yung pananaw natin. Amen po. Gusto niyo po bang maranasan? Nagbabago kasunod doon ang ating karakter, ang ating pag-uugali. So kung totoong nagsisisi po tayo, magbabago po ang ating katauhan. Babaguhin po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. So sabi sa Mark 1:15, usan po natin sa Mark 1:15, Marcos 1 verse 15. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Amen. So paulit-ulit po na sinasabi ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Kanya ang lahat dahil malapit nang dumating ang panahon, takdang panahon ng paghahari ng Diyos. Kaya pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan at maniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen po? Lucas 5:32. Luke 5:32. 5 verse 32. Sabi po dito, Lucas 5 verse 32, naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Amen. So ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama, Amen. Amen naman dyan. Ang Diyos Ama, dahil sa mahal niya ang lahat ng tao sa mundo, pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Amen. Kasi gusto niya lahat maligtas. Kaya sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus ay siyang maliligtas. Amen po. Sabi po dito, naparito ako upang hindi tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Amen. Sino po walang kasalanan? Taas kamay. So lahat po tayo ay makasalanan. Kaya po kailangan natin ng Panginoon. So sa laki ng kasalanan natin, amen, napakalaki na walang kabayaran ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Sa bawat isa at para sa mundo. Amen. So ano po ang ginawa niya? Ang nag-iisa at pinamahal na anak ng ating Panginoon ay ipinagkaloob niya para sa atin. At ipinataw doon ang ating mga kasalanan. Pinataw niya sa Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Samantala wala siyang kasalanan. Amen po ba? Wala siyang kasalanan. Ginawan siya ng kasalanan. At inako niya ang kasalanan ng lahat. Amen. So mabuting balita yun na ang lahat ng kasalanan natin ay inako na ng Panginoon. Kaya paminiwalaan po natin, huwag po tayo manatili sa ating mga kasalanan. Dahil yan ay inako na yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Amen. Lucas 24:46. Doon din po sa Lucas 24 verse 46 to 47. 24 verse 46. 46 to 47. Sabi po dito, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas. Sino po ang Mesiyas? Ang Panginoong Jesus, at muling mabuhay sa ikatlong araw.
Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Amen. So sa lahat po ng bansa, sa lahat ng tao, ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran dahil malapit na nga siyang dumating. Amen. Amen. Sa mga katabi niyo po, pinapayagan ko po kayo na sampalin ng katabi niyo kung tulog sila. Joke lang po yun. Amen. Amen. Saan yung amen? O kayo natutulog na rin. Amen. So sa ano po sinasabi dito, kinakailangan magbata ng hirap ang Mesiyas at mamatay ang isang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesus po yun. Amen. Bagang paulit-ulit na po ito na tinuturo sa atin, meron ba rin, may iba pa rin ang may mga bagong revelasyon sa atin ng Panginoon. Amen. Laging bago ang kanyang salita. Bagang paulit-ulit, di mo ba parang laging bago ang sinasabi niya sa atin? Mayroon siyang sasabihin na bago palagi. Amen. So, kailangan magbata at mamatay ang isang Mesiyas, samantalang wala siyang kasalanan. Bakit kailangan niyang magbata ng hirap at mamatay para sa sangkatauhan? Dahil ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Amen. Amen. Ang isang magulang po, kahit gaano kasama ang kanyang anak, talagang titiisin niya para lang sa kanyang anak. Amen. Hebreo 3 verse 19. Hebreo 3 verse 15 to 19. Sabi po dito, 3. Ito, verse 15. Ito ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginagawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sinasabi po ito ng aklat na Hebreo na kapag narinig natin ang salita ng Diyos na magsisi, magbago, huwag maging matigas ang ulo natin. Huwag matigas ang puso natin. Magsisi po tayo agad at lumapit sa Panginoon. Amen? Kung hindi, harapin natin ang kaparusahan. Amen? So, wag po, nais po ba natin na magtupok sa apoy o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre, gusto natin ng buhay na maliligtas tayo. Amen? 15 to 19. Sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba ang nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila nakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwain? Kaya't alam natin hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Yung mga Israelita po, kahit paulit-ulit na rin silang tinuturuan ni Moises, ngunit matigas pa rin ang kanilang ulo. Kasi kaya sa halip na makamtan nila ang pangako ng Panginoon, magandang buhay, masaganang buhay, hindi po nila nakamtan dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsuway at kasalanan na ginawa sa Panginoon. Amen? So hindi sila makakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan na rin nila ng pananalig sa Diyos. Amen po. Amen po ba? So sa mga suwael, sa mga hindi nagsisisi, amen. Tanggapin po natin, harapin nyo ang parusa ng Panginoon. Kung hindi po kayo magsisi at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Amen. Isaiah 53 verse 6. Mabilis ba ako? 10:30. Isaiah 53 verse 6. Muli po tayong paiiyakin. Hindi na ba umiyak kanina? Amen. Sabi po dito, 53 verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh, nasa kanyang ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Amen. So ang mga tupa, pag walang pastol, Isaiah 53 verse 6, ang mga tupa, pag walang pastol, nagkakanya-kanya sila ng lakad. Amen? Nagkakawatak-watak sila.
Ganon din sa tao pag walang Diyos. Wala tayo ngayon. Amen? Wala tayo dito sa loob ng church. Hindi tayo magkakasama kung walang Panginoon. Amen? Pero kagaya ng tupa, tayo ay mga tupa ng Panginoon, kaya tayo naririto. Amen? Ang ating pastol ay ang Panginoon, kaya nagsasama-sama tayo dahil nais natin na marinig ang tinig, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo naririto para sa Panginoon. At naririnig natin ang tinig ng Panginoon, ang kanyang salita, nauunawaan natin. Amen? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Amen? Nauunawaan, isinasabuhay, ginagawa ang mga salita ng Diyos dahil tayo mga totoong anak niya. Amen? Amen? Totoong mga anak tayo. Amen? Yung mahina, hindi ba sigurado? Amen? So tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? So tayo ay kagaya ng isang tupang naligaw, tupang bulag kasi kaya siya naligaw. Amen? Tayo ay kagaya ng isang tupa. Yung mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. So, mayroon din naman kumikilala sa Panginoon, ngunit naliligaw pa rin. So, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Sa paanong paraan, sumuway tayo sa Diyos. Hindi natin sinunod ang kanyang sige po, pasok. Amen. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Hindi natin sinunod ang nais ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Hindi natin siya marinig kasi dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Amen. Ginawa ng lahat ng tao ang lahat niyang maibigan. Kagaya nito, ito'y araw, ito'y oras para sa Panginoon, ngunit iilan ang naririto. Amen. So, mayroong mga tupang naligaw, mayroong tupang wala rito. Amen. Saan sila? May kanya-kanya silang lakad. Amen. So, kagaya tayo ng isang mga tupa na nakikinig at sumasabuhay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So, ang lahat ng maibigan ng tao, lahat ng uri ng kasalanan ay kanyang ginawa. Walang oras sa Diyos, pinahalaga ng mga bagay sa mundo. Amen, kaysa sa Panginoon. May sariling lakad. Mag-SM muna ako, gagala muna ako. Sa linggo na lang ako mag-church. So lahat ng uri ng kasuklam na kasalanan ay ginawa ng tao, kaya siya nabulagan, kaya siya naligaw. Hindi na niya marinig ang Panginoon dahil sa kasalanan. Amen? So, ang magandang balita, ano po ang magandang balita na paulit-ulit na ating naririnig na ang Diyos Ama pinadala ang kanyang sariling anak. Amen? Kailangan po ng isang volunteer. Joy, di ka na lang. Ito po yung sinasabi ni Joy kanina. Diyan ka na lang, Joy. Isang bagay. Amen. Tingnan niyo po si Ate Joy. Dito ka pala, hindi ka makita sa... Ito. May papalabas po kami ni Joy. Lapit ka pa. Amen. Tumitig po kayong maigi. Huwag kayong ihirap. Amen. So dahil sa pagmamahal natin sa ating pagmamahal ng Panginoon sa atin, amen, yung kaliwang kamay ni Joy, sumisimbolo sa ating lahat at sa Kanya, sa atin. Ang kanan naman ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa, amen, so nung ang Panginoong Jesus ay dito sa lupa, nabubuhay siya kasama ng tao. Kasama natin. Amen. Wala siyang kasalanan, wala siyang ginawa, kundi ang mangaral ng mabuting balita para sa kaligtasan. Amen. Ngunit ginawan siya ng kasalanan. Amen. Ang tao ay nabulag, nagkanya-kanya ng lakad. At itong cellphone na to nagsisimbolo sa kasalanan. Amen. So ang bawat kasalanan po natin, malaki, maliit man yan, kasalanan pa rin yan. Kahit ito ay white lies. Amen. Kasalanan pa rin yan. Dahil sa laki ng pag-ibig ng ating Panginoon, yung kasalanan na to, na nasa tao, ipinataw niya sa Panginoong Jesus.
bigat ng ating kasalanan. Amen. Na dapat tayo ang magbata, na dapat tayo ang magdanas. So, nasa Panginoong Hesus lahat na ng ating kasalanan, lahat ng ating kahirapan, lahat ng ating kasakit, karamdaman. Amen. By the way nga po pala, ang tao po, dahil sa matinding kasalanan at walang pagsisisi at hindi paglapit sa Panginoon, kaya nagkakasakit kadalasan. Amen. Naroon ang mga pagsubok, kahirapan, kabiguan, walang tagumpay. Amen. Palpak lahat ng gawa dahil wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Ngunit dahil inako ng Panginoong Hesus ang kasalanan natin. Sabi sa verse, hindi Joy, diyan ka na lang muna. Sabi ito sa Isaiah, taas po natin sa verse 4, tiniis niya ang hirap na tayong dapat magbata. Gayon din ang kirot na sana tayo ang lumasak. Amen. Ganun po, katindi ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Hesus. Bagamat siya'y nahirapan. Amen. Dura-duraan. Bagamat at siya ay pinagtatawanan, binigyan siya ng ginawan siya ng kasalanan kahit wala siyang kasalanan. Amen. So, tinanggap niya lahat yun. Dahil siya ay nais niyang sumunod sa kung ano ang kalooban ng ating Diyos Ama. Amen. So sabi niya, Panginoon, Ama, kung ito ang kalooban mo, ay mangyayari. So ganon katindi ang pag-ibig sa atin ng Panginoon na inako niya. Sige dyan, diba ka na? Salamat. Inako niya ang ating mga kasalanan. Akala natin, ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Amen. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So pati yung sakit karamdaman ay inako niya na rin. Dinala niya na rin sa kanyang paghihirap. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos ngayon, naghihirap man ngayon, yan ay aalisin, papawiin ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng ating problema, kakulangan, ano pa? Pagsubok, karamdaman, sakit karamdaman. Iba't iba ang nangyayari sa atin. Yan ay mga pagsubok lamang. Yan ay test o pagsubok sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kapag tayo ay magtagumpay, lalasap tayo ng gantimpala. Amen? So lahat ng yan ay inako ng Panginoon. Kaya wala nang yan ay pakanan na lamang o pandaraya na lamang ng kaaway ang ating nararanasan sa ngayon. Amen? Sabi nila, kapag anak ka ng Diyos, dapat maganda buhay mo. Dapat, di ba? Sabi nila, pero hindi nila alam, maganda naman talaga ang buhay natin. Amen? Dahil ang kayamanan natin ay wala rito sa mundo, kundi nasa tahanan natin, sa tunay na tahanan natin, nasa langit. Amen. Nandun po yung tunay na kayamanan natin na hindi mananakaw. So yung mundo na to ay kasinungalingan lamang ang nararanasan natin na kung ano-ano mang di maganda. Amen. Dahil yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tayo lahat, yun nga, ay mga tupang. Sabi dito, ngunit inibig na Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Amen. So, ganun po kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Nais nang maligtas ang lahat. Amen. So, nais po ba natin maligtas? Amen. O nais natin ng kaparusahan? Kasi ayaw nating tanggapin ang kanyang salita. Ayaw natin magsisi. Sabi sa Romans 6:23, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan pagkahiwalay sa Panginoon. So dati malapit tayo sa Panginoon, hawak-hawak tayo, yakap-yakap tayo ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Panginoon, ngunit dahil sa kasalanan, yun ang nagpapalayo sa atin. So ngunit sa mga naninindigan sa salita ng Diyos, sa mga sumusunod sa Kanya, ano ang kaloob ng Diyos? Buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi at lumapit sa Panginoon at
tumalikod sa kanilang kasalanan, ang ipinagaloob sa kanila ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Yan, nasanay na po tayo na mag-amen. Huwag po nating huwag po nating yung laway natin, huwag po nating papalisin. Amen. Amen. Dapat po masigla tayo palagi. Amen. Sabi sa John 5:24. Last verse na po pa. John 5:24. 5:24. John 5 verse 24. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen. So maliwanag po na sinasabi dito ng salita ng Diyos, yung nakikinig, nagsasagawa, sumasabuhay ng kanyang salita at nananalig sa nagsugo sa ating Panginoon Jesus ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen. So napakaganda ng balita sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kahit paulit-ulit na siya, alam na natin, ngunit laging bago ang kanyang salita. Amen po? So ganun po kamahal ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Tunay nga na tayo ay mga tupang kagaya ng mga tupang ligaw. Tunay nga na ganun ang pag-ibig na lamang sa atin ng Panginoon. Kaya pinagkaloob niya sa atin ang kanyang nagmamahal, pinakamamahal at nag-iisang anak upang tayong lahat ay maligtas. Amen po. So umawat po tayo kung alam po natin yung kanta na to. Lakasan po natin ang boses natin. Kung hindi, lakasan nyo pa. Sumunod po kayo. Amen. Awitin po natin ang awit na to ng sa puso isa sa puso po natin. Ang mensahe ng awit na to.
kahit paulit-ulit kami magkakasala, Panginoon. Paulit-ulit kami nagkakasala, Panginoon. Paulit-ulit at paulit-ulit kami nagkakasala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami niyayakap, patuloy mo kami tinatanggap, Panginoon. Dahil ganoon mo kami kamahal, Panginoon. Sa oras na to, O Lord God, patuloy kami muli lumalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, lumalapit muli kami sa iyo, Panginoon. Nilalapit muli namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala mo, Panginoon, buong pagkatao namin, Panginoon. Kausapin mo ang bawat isa, Panginoon, sa oras na to. Sabi mo, kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Kilala mo at alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming mga kabigatan. Alam mo, Panginoon, ang aming mga suliranin. Alam mo, O Lord God, ang lahat sa buhay namin, Panginoon, sa oras na to. Kaya, nilalapit namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Isinusuko namin sa iyo, O God. Dahil ikaw ang aming Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Lord, pawiin mo, Panginoon, anumang kabigatan meron ang bawat isa, O Lord God. Pawiin mo, Panginoon, anumang suliranin. Pawiin mo, Lord God, anumang sakit karamdaman, Panginoon. Pawiin mo, Lord God, anumang pagdududa, pag-aalinlangan ng bawat isa, Panginoon. Pawiin mo, Lord God, ang lahat ng di maayos sa aming mga sarili, Panginoon. Alisin mo, Lord God, ang aming hindi ka nais-nais na mga gawa namin, Panginoon. Pawiin mo, O Lord God, at patuloy mong baguhin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mong baguhin ayon sa iyong nais, Panginoon. Pawiin mo, O Lord God, anumang sagabal sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pawiin mo, Panginoon, anumang humahadlang ng pagpunta namin sa iyong gawain, Panginoon. Pawiin mo, O Lord God. Pawiin mo, Panginoon, anumang dahilan ng hindi namin pagdaming, Panginoon. Pawiin mo, Panginoon, anuman ang ginagawa ng kaaway ay winawasak namin, Panginoon, sa pangalan pa ni Jesus, na siyang maging hadlang kung bakit hindi mo kami marinig. Hindi namin matanggap ang iyong pagpapala, Panginoon. Pinapawi namin ngayon sa oras na to, Panginoon, sa pangalan pa ni Jesus. Ano man ang gawa at plano ng kaaway, ano man ang ginagawa niya sa mga anak ko, Panginoon, pinapawi namin sa pangalan ko, Panginoon Jesus. Dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaro, pinapawi namin sakit karamdaman na hindi mawala-wala sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Pinapawi namin ang mga dahilan
ligtas dahil sa pangangaral ng mga lingkod niya. Kaya kailangan mangaral din. Ihayag natin sa bawat isa anong mang meron tayo sa ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God, sa araw ito, Panginoon. Sa kalayaan, sa kung anong mang meron. Pagkagapos ang bawat isa. Salamat, Lord. Tinanggap na namin, Panginoon. Tinanggap na namin ang kagalingan. Tinanggap na namin ang kalayaan. Sa pinansyal na problema, Panginoon, kakapusan. Tinanggap na namin, Panginoon. Dahil sinabi mo noon, Lord God, hanggang ngayon, you will raise up millions upon this church. Kahit noon pa hanggang ngayon, Lord, patuloy namin kiniklaim yung bagay na yun, yung plano na yan sa iyo, ang plano na yan, na nais mo sa iyong mga anak. Dahil ayaw mo nga pong maghirap ang iyong mga anak, Panginoon. Nais mo ng magandang buhay. Kaya kiniklaim it namin, Lord God, you will raise millionaires upon this church, Lord. Paulit-ulit mo yung sinasabi, you will raise millionaires. Dahil ikaw ang Diyos na mayaman. Ikaw ay tagapagmana mo, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat ng marami, Panginoon, sa araw ito. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. At sa araw na to, hindi na kami patumpik-tumpik, O God. Patuloy mong pasisiglahin ang aming mga espiritu, ang aming mga katawang tatamad-tamad, Panginoon. At salamat ng marami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa aming tinanggap sa araw na to, Panginoon, salamat ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa matamis na pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, overflowing po tayo ngayon. Amen. Sabi ko lang po kanina, talagang may nais gawin ng Panginoon sa iglesyang to. Amen. Patuloy lang po tayo na sumunod, lumapit sa Kanya. Amen. Amen. Kiniklaim na ba natin yon? Amen.